Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Puratin natin mga ulo. Dakilang Diyos, ulit ka pang nawit sa amin. Umagang ito, narito pang muli sa pagsisagsig at pagpahayag ng iyong mga katwiran, mga salita at mga kalooban at mga panukalang iyong itinagda. Sa aming pag-aaral na ito, gabayan mo kami ng Diyos. Mawalawaan namin ang iyong buong kalooban at sa aming sarili ay magkaroon kami ng katunayan at patutuo ng iyong mga salita ay siyang may kapangyarihan na nagaganap ayon sa iyong pagkakapahayag. At ang mga pahayag na ito nawa, Panginoon, ay pakilala mo sa amin ang kaganapan, ang mga kapanahunan upang aming may turo ng may kahusayan at may kapangyarihan sa lahat ng mga tagapakinig, upang ang panampalataya sa amin, O Diyos, ay patuloy na magsitibay, sapagkat ang pag-asa sa aming panampalataya na iyong inirigalo ay nagiging katibayan sa bawat isa. At ito, O Diyos, ay hindi lang biyaya at pag-asa, kundi ang kaganapan sa kapanahunan ay sa amin mo pangyayarihin, sapagkat ito, O Diyos, sa iyong panukala. Salamat po sa mga pahayag na ito. Salamat sa katuwiran mo at ang kagalakan ay sumasa amin sapagkat ito ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang binasa natin ay sa Acts chapter 17 verse 26. Amen. Hallelujah. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan. Amen. Magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos sa mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Uli ng Panginoon. Kaya dito ay ipinahayag niya ayon sa talatang ito kung ano ang pinangyari ng Diyos sa tao. Amen. Nilikha niya ang tao. Amen. Si Adan at si Eva, hanggang sa ito ay dumami. At ito na, pinangalat ng Diyos ang mga tao sa buong sanlibutan. Amen. Sa buong sanlibutan. At ang pagkakaayos ng lahat ng ito ay ayon sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi ayon sa nakasulat, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Na itinakda niya ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang
tahanan. Amen? Kaya dito, nakikita natin na sa kapangyarihan ng Diyos ay ikinikilos niya ang kanyang nasa. Amen? Kinikilos niya ang kanyang nasa. Kung ano yung gusto ng Panginoon na pakialaman, amen, gagawin niya alinsunod sa kanyang nais. Kaya nung sinabi niya sa Isaiah chapter Isaiah 46:10. Isaiah 46:10. Ayan. At nagpahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Amen. Pinahayag na niya. At ang mga bagay na sinalita niya ay siyang mangyayari. Amen. Sapagkat yung kanyang ipinahayag, ito ang payo ng Diyos at ito ang gagawin niya ayon sa kanyang buong kaligayahan. Amen? Para bang gumawa ka ng isang plano ng isang bahay. Alam mo kung saan nilalagay ang kusina, alam mo kung saan nilalagay ang kwarto, saan ang sala, saan ang banyo, amen? Saan ang car park, saan ang hagdan, kung may pataas, saan ang hagdan, kung ito ay saan nilalagay ang mga ilaw. It has been designed. Amen? Idinisenyo na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng mga bansa na ito. Amen? Kung saan yung south, kung saan yung north, east, and west. Amen? At kung alin ang nasa south ng ganito, at kung alin ang nasa east ng ganito. Idinisenyo na ng Diyos. Kaya nga, kung babasahin mo ang Daniel, amen, at itataas niya ang kanyang mata doon sa nasa timugan. Ibig sabihin, yung mayroon na siyang pinipinpoint na bansa. Natitingin siya doon sa bansa, katabi niyang bansa na nasa kanyang timugan. Amen. Kumbaga, idinisenyo na ng Diyos. Tingnan ninyo yung world map. Amen? Yung mapa, o yung globo na lang, kung titignan mo, amen? Ito ay idinisenyo na ng Diyos. Amen? Sabi nila, noon, ang lupa na yan ay magkakadikit dahil sa gawa ng mga movement ng mga tubig at movement ng mga lupa sa ilalim. Amen? Nagkakaroon ng gap, lumalayo ang gap ng mga lupa sa bawat lupa. Amen? Nangyayari ang mga bagay na yun. Ngunit, ito ay idinisenyo na ng Diyos. Idinisenyo na ng Diyos. Kaya nga sinabi nga ng Panginoon, at lalago ang karunungan ng tao, at ang mga tao ay magpaparoot parito. I-describe na ng Biblia na may mga tao na maglalakbay sa karagatan dahil mayroon ng gap in between islands. Mayroong mga gap in between nations. Dinisenyo na ng Diyos yun. Alam na niya. Kaya siguro yung disenyo ng mundo ngayon, ito na. Yan na yung idinisenyo na ng Diyos. Amen. Kasi kung magkakalapit yan, baka mas lalong magkaroon ng conflict. Amen. Magkaroon ng lalong conflict. Magkakaroon talaga ng conflict kung magkakalapit yan. Ilapit mo ang USA sa China. Di ba laking gulo? Di ba? Ngayon nga lang, magkalayo na sila, nagkakaroon pa ng gulo. Ilapit mo ang USA sa Russia. Malaking gulo. Amen. Kaya inihiwalay muna ng Diyos kundi ang USA doon sa mga bansang to para mapigilan muna yung mga nakaambang
digmaan na mangyayari. Pinipigilan muna ng Diyos. Kasi nga, hindi pa panahon. Meron pang gap. Meron kinakailangang mga matutupad na nakasulat para mangyari yung mga bagay nyo. Pero hindi natin mapipigilan. Yung mga bansang ito ay darating talaga sa pakikipagbaka sa isa't isa. Ang timugan ay titingin sa kanyang hilagaan at ang nasa hilaga ay titingin sa kanyang timugan. At paparoon sila sa hangganan ng silanganan. Yan ang Biblia. Very accurate kung paano ikunin ito ang Biblia. Meron na siyang mapa, meron na siyang sinusundan. Parang may globe na siyang sinusundan. Pero it has been 2,000 years ago, o matagal ng panahon nakasulat ito, at hindi man lang naglikat na talagang may mga bansang nagkakaroon ng hidwaan sa timog at hilaga. Amen? Mayroon talaga. At ang Biblia ay totoo ayon sa kanyang pagkakasulat na hindi natin may papasubali. At ito pa, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kaya ito ay kaligayahan ng Diyos, katuwaan ng Diyos. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos at pinangyari niya ayon sa kanyang karunungan. Amen? Sa karunungan ng Diyos, nangyari ang mga bagay na ito. Kaya nga, sa binasa natin, Ecclesiastes, binasa ni Brother Joseph ng nakaraan, napag-aralan natin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng langit. Amen? Kaya pag-aralan nyo lahat. Maging kung bakit inilayo ng Diyos ang bansang ito sa ganitong bansa, kung bakit may mga gap in between islands at gap in between nations, may panukalang Diyos dyan. May nais mangyari ang Panginoon sa mga bagay na yan. Amen? May nais mangyari ang Panginoon sa mga bagay na yan. Kaya, sa karunungan ng Diyos, wala tayong pwedeng itabi. Kumbaga, it is all profitable for us. Lahat ng ito ay sa kapakinabangan natin. Ito nga, si Job, sabi ko sa inyo, napakatalinong tao. Pinag-aralan niya, nag-usisa siyang mabuti. At namasdan niya ang karunungan ng Diyos. Nasa taas nasa tuktok ng mundo, pero may tubig na bumubukal. Amen? May waterfalls. Taas na bundok na yun. Pero bakit may tubig na umaapaw? Gaano kagaling ng disenyo ng Diyos at gaano karunong ang Diyos upang gawin niya ang lahat ng mga bagay na ito. Amen? Ngayon, pwede na rin yan mangyari. Gawin mo na lang bundok yung bote. May mga ginagawa silang DIY. Diba, nagkaroon mo lang ng straw. Punuin mo lang yung isang bote. Yung pressure niya sa isang bote, lalabas doon sa isa. Straw lang ang dugtungan doon. Yung pressure ng hangin sa kabila, lalabas sa isa. Tapos sisip-sip na yung straw doon para maglabas ng tubig sa pinakataas ng bote na yun. So, the same as that. Yung karunungan ng Diyos, medyo nakukuha na ng tao. Amen. Pero ang gusto ng Diyos, yung karunungan ng tao, sana natin ito ay gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos. Tama rin naman, usisahin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Alamin natin kung paano ang ginawa ng Diyos. Amen. Paano bumukal ang tubig sa tuluktok ng bundok? Paano umaagos ang tubig mula sa dagat, babalik sa ilog sa taas ng bundok? Paano mangyayari yun? Ang daming proseso ng Diyos. Amen. Daming proseso ng Panginoon. Kaya nga, sa Biblia, nakita natin doon na pinahayag kung paano bumubuhos ang ulan.
Amen? Na sa dagat, nagiging ulap, at yung ulap, nagiging ulan. May awit yan eh. Amen? May awit na ganyan. From the sea formed the clouds. From the clouds, made the rain. Yan na yun. Amen? Yun yung design ng Diyos. The water evaporation nagiging ulap, and water condensation nagiging tubig naman at ibinuburo. Pero ang karunong ng Diyos. Okay. Ngayon, pwedeng nakukuha na ng tao, ginagawa na ng tao yan. Nakikreate na ng tao. Pero kung pag-aaralan pa natin ang karunungan ng Diyos, mayroon pang mga mas malalim na bagay na mauunawaan tayo sa mga karunungan na ginawa ng Diyos sa lahat ng ito. Amen? Sa lahat ng ito. Kaya kapag ang galing nga ng Diyos eh. Ano? Sa pamagitan ng dahon, ng puno. Amen? Nakakagawa siya ng kanyang pagkain. Photosynthesis, the process of photosynthesis. Amen? Ngayon, dinidiscover pa rin ng tao yan kung paano talaga nangyayari ang photosynthesis. Amen? Sa pamagitan ng halaman, ng dahon, ng bulaklak ng halaman. Amen? So ito yung mga karunungan ng Diyos na talagang hinangaan ni Job. At ngayon, ito ang katuwaan, kaligayahan ng Diyos. Amen? Kaligayahan din ng Diyos sa garden of God, maglagay siya ng talagang mismong garden. At kaligayahan ng Diyos sa tao ay patuloy na magpuri sa Kanya. Pwede na naman makuha natin ang karunungan ng Diyos, pero ang karunungan na ito ay patuloy natin ipagpuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya nung lalangin niya ang bawat bansa ayon sa kanyang anyo, ayon sa kanyang hangganan, pati mga uri ng tao, ito ay talagang nilog ng Diyos. Amen. Ipananukalan ng Diyos. Ito ay ayon lahat sa payo ng Diyos at ayon lahat sa kanyang kaligayahan. Amen. Ayon sa kanyang kaligayahan. Kaya kung mayroon mga pagkakaiba ang tao, yung iba katawa-tawa yung anyo ng tao, pero sa Diyos ito ay katuwaan niya. Hindi para pagtawanan. It is for His joy. Amen. Pag sinabi natin for His joy, it is good. Amen. Lahat ng ito ay mabuti. Nung lumikha siya ng lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Biblia, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Amen. Kung sa Pilipino tayo pango, sa Diyos ito ay mabuti para sa atin yan. Amen. Ito ay pinangyari ng Panginoon ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang kaligayahan. Amen. Ang sabi pa ng pahayag, Acts chapter 4 verse 28. Acts 28, upang gawin ang anumang may takda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Amen. Mangyayari ng Diyos ang bawat pahayag, ang bawat salita. 29, ayon sa kanyang kapangyarihan. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at pagdalog mo ang iyong mga alipins na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Amen? Kaya, ang salita ng Diyos ay magaganap ayon sa kanyang pagpapahayag. Kaya huwag na nating hintayin na mangusap pa ulit ang Diyos ng panibagong salita. Amen. Hintayin na lamang natin yung bagong salita ng Diyos sa mga bagong aklat at sa mga bagong generasyon. Amen. Kasi baka mamaya hindi pa nangaganap ang lahat na nakasulat dito, tapos magkakaroon pa ng panibago, baka ma-confuse tayo. Amen. Ecclesiastes chapter 8, verse 6 and 7.
Ecclesiastes 8:6 and 7. Okay. Sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang kalilataan ng tao ay malaki sa kanya. Amen. Ang bawat panukala ng Diyos ay kanyang itinakda ay mangyayari ito sa bawat kapanahunan. Amen. Sa bawat kapanahunan. Ang kalilataan ng tao ay malaki sa kanya. Okay. Nung sinabi niyang magaganap ito sa bawat kapanahunan, mayroong itinakdang panahon. Amen. Mayroong itinakdang panahon. Kaya nung sinabi ng banal na kasulatan, yung kay Daniel, yung isang malaking larawan, statue na ginto ang ulo, ginto, pilak, tanso, bakal, tapos bakal na may halong putik ang paa. Ang kaganapan noon ay may kapanahunan. Ang ulo ay may kapanahunan, ang dibdib ay may kapanahunan, ang baywang ay may kapanahunan, at ang paa. Ang kaharian kasi ang pagpapaliwanag doon. So mayroon siyang kapanahunan ayon sa kaganapan. Amen? Ayon sa kaganapan. At ganun din, yung hula ni Isaias ay pinanganak ang bata sa pamamagitan ng dalaga. Amen? May kapanahunan din yun. Amen? May kapanahunan yun. Kaya sa mga bagay na ito, sa bawat nakasulat, hinihintay natin ang mga magaganap. At ang pinakamagandang magpapaliwanag ng nakasulat ay ang kaganapan. Amen? Ang kaganapan. Kaya sinabi niya, Isaias, at papanak sa atin ang isang batang lalaki, amen, sa pamagitan ng isang dalaga, ng kanyang pangalan, ay tatawagin niya mga tagapayo. Yun, mga kapatid, Isaias pa lang, pinanukala na ilang taon ang paghihintay hanggang kay Jesus Christ. Ang tagal na panahon. Amen. Pero ang katotohanan nito ay nakasulat. Pero ang paghihintay ay hindi natin alam kung kailan. Pero ito ay magaganap at magaganap. Mangyayari ayon sa salita ng Diyos. Kaya yung kaganapan noon ay nung nagdalang tao si Maria. Amen? Bakit? Siya lang naman ayon sa kasaysayan ng Biblia, siya lang ang babaeng nagdalang tao na wala pang nakikilalang lalaki. Amen? Yung sinabing wala pa siyang nakikilalang lalaki, wala pa siyang nakatabing lalaki. Amen? Wala pa. Pero nagdalang tao. Yun na yung kaganapan ng Biblia. Amen? At yun, napatunayan dahil ayon nga sa panukala. Amen? Yung tatlong hari din. Yung tatlong hari. Sabi nila, pantas. Bakit sila naging pantas? Dalubhasa sila sa mga panukala ng Biblia. Dalubhasa sila sa mga panukala ng Biblia. Kaya sila tinawag na pantas. Kaya tayo rin, kung tayo ay dalubhasa sa Biblia, sa mga panukala na nakasulat sa Biblia, tatawagin tayo pantas. Amen? Amen? Pantas ba tayo sa Biblia? Consider yourself pantas. Bakit nga? Alam natin ang nakasulat, alam natin ang panukala. Nangyari na may pinanganak, nangyari may napako sa krus upang matubos ang ating kasalanan. Mga panukala ito na naganap. Ano pa ba? Ito na, dito na tayo ngayon sa talagang conclusion o climax ng ating paglilingkod. Ano ang conclusion ng ating buhay, ng ating paglilingkod? This is the conclusion of whole matter. Ano? Fear God. Amen. Fear God and obey His
commandments. O sige, puntahan muna natin yon. Ecclesiastes 12. Ano yung last verse niya? Ecclesiastes 12. 13. Meron bang 13? Ayan. Ito ka. Ito ang wakas sa lahat ng mga bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Okay, ito ang conclusion. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kinakailangan mangyari sa atin. 14. Meron. Sapagkat, ito, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat tubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ito ang conclusion. Haharap tayo lahat sa Panginoon. Amen. Gawin natin kung ano ang mabuti, gawin natin kung ano ang dapat sa atin bilang mananampalataya. Amen. Ito na yung itinakda ng Diyos. Kaya kung ano man ang gawin natin sa ating mga paglilingkod, isipin natin kung ano ang mabuti. Isipin natin kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan. Philippians 4:8. Tingnan natin. Philippians 4:8. Mga kapatid, ano ang bagay na katotohanan? Sa paglilingkod natin, i-consider natin ito. Ito ang nais ng Diyos na maabot natin ayon sa kanyang salita. Maabot natin ang katotohanan. Amen? Have you reached the truth? Amen? Naabot nyo na ba ang katotohanan? Kasi kinakailangan tayo ang mahayag na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? Ano ba ang katotohanan sa salita ng Diyos? Ano ang marapat nating makilala at maunawaan pagdating sa katotohanan? Ang Diyos ay isa. Amen? Ang Diyos ay isa. At ang katotohanan ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito ang Biblia. Amen? At ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, siya, si Jesus Christ at ang Ama ay iisa. Amen? Yan ang katotohanan ng Biblia. So yun ang dapat natin malaman, maunawaan pagdating sa salita ng Diyos. Ano ang bagay na kagalang-galang? Whatsoever things are truth and justice. Kagalang-galang, respectful. Amen? Bigyan natin ng pagpaparangal ang salita ng Diyos. Amen? Bigyan natin ng pagpaparangal ang salita ng Diyos. May mga pastor, amen, pag nag-aaral ng Biblia, gusto niya nakalong sleeper talaga. Kasi aharap daw siya sa isang aklat na nagalang-galang. Talagang ginagalang niya ng gusto niya. Mag-aaral niya, nakalong sleeper. Magsasaliksik ng Biblia na kailangan nakalong sleeper. Amen? May ganun naman. Bilang pagrespeto sa salita ng Diyos. Amen? Anong bagay na matuwid? Whatsoever things are righteous. Anumang matuwid na natutunan natin sa salita ng Panginoon, yun ang ipamuhay natin. Amen? Yun ang pangyarihin natin. Huwag yung katuwiran ng tao. Take note, ang kaisipan ng tao ay malayo sa kaisipan ng Diyos. Iba sa kaisipan ng Diyos. Kaya yung katuwiran ng Diyos na nasa banal na kasulatan, huwag nating haluan ng katuwiran ng tao. Kasi pag mayroon niyang halong katuwiran ng tao, sasabihin natin, pwede siguro. Amen. Pwede siguro. Pero sa katuwiran ng Diyos, hindi. Amen? Ang kanyang kapatid, huwag nating haluan ng katuwiran ng tao ang katuwiran ng Diyos. Upang hindi tayo makompromeso sa kung anumang usapin. Amen?
Yung sabi ko nga kanina, pairalin natin lagi na maging active yung ating spirito. Yung ating spirito. Dahil yung spirito na nasa sa atin, yan ang nakaka-discern kung ano ang para sa Diyos at kung ano ang para sa sanlibutan. Yan ang nakaka-discern. Amen. Pero kung wala kang hindi buhay ang espiritu na nasa sayo, ang kaisipan niyan, puros panlaman. Basahin niyo ang Revelation, ay Romans 14 and Romans 7. Romans 14 ba yun? Romans 7, patungkol sa espiritu, na ito na ang espiritu ay laban sa laman. Kaya kung yung espiritu na nasa sayo ay hindi active, ang iira dyan ay kung ano ang nasa ng laman. Pero buhayin mo yung espiritu na nasa sayo. Nasa loob mo lang yan eh. Hindi mo lang ginigising. Nasa loob mo lang yan. Kasabay yan nung hiningahan ng Diyos ang tao, and he became soul, a living soul. Sabi nila, he became a living soul. Okay? Ano yung hininga sa kanya? Spirito yan sa Diyos. And he became a living soul. Nasa sa iyo na yan. Kailangan lang buhayin mo para ma-discern niya kung ano ang para sa Diyos at kung ano ang para sa laman. Amen? Nasa sa atin yan. Maging mapili tayo sa lahat ng mga bagay. Mga bagay na matuwid, anong bagay na malinis. Okay, mapalat na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Malinis na puso. Sabi pagtuturo natin ng nakaroon, dalisay na puso, malinis na puso, good motives, good intention, yan ang dapat makita sa atin. Dahil pag nasa iyo ang may malinis at dalisay na puso, makikita mo ang Diyos. Amen ba? Sa pagpupuri mo rito, kung hindi malinis ang puso mo, hindi mo makikita ang Diyos. Hindi mo rin mararamdaman ang Espiritu ng Diyos. Wala, hindi ka malinis eh. Amen? Pero, pagpasok mo rito, malinis ang puso mo. Amen? Sa daan pa lang, nakikipag-ugnayan ka na sa Panginoon, malinis ang puso mo, malinis ang isip mo. Amen? Pagpasok mo rito, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen? Sa kagandahang bagay pa, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Magpapakita sa iyo, kakitain. Amen? Magpapakita sa iyo sa panaginip. Oras ng church na naginip, ano? Bakit? Nakatulog ba? Nakatulog eh. Amen. Pero po, may nangyaring ganyan. During service na naginip. Bakit? Nakatulog kasi nga. Pero maganda naman yung panaginip. Kaya lang maganda yung panaginip. Punin ng Panginoon. Good motives, good intention, ay kita natin ng Diyos. Kailangan maging malinis lagi ang puso natin. Okay? Hindi yung pagpasok mo dyan, makita mo yung kinainisan mo, wala na, sira na, wala na talaga. Wala pag-asa, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Baka ibang spirito magparamdam sa iyo. Amen? Baka ibang spirito magparamdam sa iyo. Nasigapin natin sa tuwing panambahan at pagsamba sa Diyos, malinis tayo. Amen? Hindi ka malulugod pag nangyari mga bagay na. Anong bagay na kaibig-ibig, whatsoever things are lovely. Amen? Kaya, pag nasa Panginoon ka, lahat ng mga bagay na yan ay maganda sa iyong paningin. Anong bagay na may mabuting ulat, whatsoever things that have good report.
Kaya pilitin natin lagi magkaroon ng good report. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin niyo mga bagay na ito. Kung anumang bagay na kagalingan. Ito, kung sinabi niyang anumang bagay, kung may anumang kagalingan, kung sinabi niyang kung may anumang kagalingan, pagsikapan natin na maging mas magaling. Pagsikapan natin na mas maging mahusay sa mga ginagawa natin. Amen? Magaling ka na magpuri sa Panginoon, maiuhusay ka pa. Usahin mo pa. Parang mga ano lang yan, nag-aaral. Nag-aaral. Amen? Nag-aaral ka sa profession mo, pag natapos mo yung profession mo na yun, mayroon pang tinatawag na masteral. Amen? Masteral. Yung gusto pang mag-improve after masteral, mayroon pa doctorate naman. Ito naman, hindi matapos ang pag-aaral. Matatapos ka ng pag-aaral, puti na lahat ang buhok mo. Matanda ka na. Paano mo magagamit yun ng may go-science kung matanda ka na? Pero ganun ang pag-aaral sa atin. Sa Biblia, pagdating sa salita ng Diyos at pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Isipin natin kung may anumang kagalingan. Kung may i-improve ka pa, kung may ihuhusay ka pa, gawin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Gawin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung may mga natutunan ka sa banal na kasulatan, basahin mo ulit ng ilang beses. Mas lalalim pa ang pangunawa mo sa mga bagay nito. Yan ang ibig sabihin na kung may anumang kagalingan. Amen? Huhusay pa tayo sa lahat ng mga bagay sa kung anong meron tayo. Huhusay pa tayo. Amen? Huhusay pa tayo. Tamad lang ang hindi humuhusay. Amen? At ang mga tigulang na. Kasi siyempre, hindi na masyadong makapagbigay ng kanilang buong kakayanan pagdating sa paglilingkod. Pero may kaluguran na Diyos sa mga lingkod na tumanda na sa paglilingkod sa Panginoon. May kaluguran na ang Diyos sa iyo. May kapurihan na ang Diyos sa iyo. Amen. Gawin nyo na lamang ay manatili sa pananampalataya hanggang sa tayo ay dating ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Pero tayo mga bata pa, nasa atin ang full effort para pag-usayin pa natin yung ating mga magagawa pagdating sa paglilingkod at sa pananampalataya. At kung may anumang kapurihan, purihin at dapat papurihan, amen. Ibigay ang kapurihan ang lahat sa Panginoon. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang marapat sa bawat isa sa atin. Nung dumating sa atin ang kaganapan ng salita ng Diyos, think of all these things. Amen? Kaya yan. Sa atin din naman. Amen? Ang sidat na yan. Kalooban ba ng Diyos? Ito ba'y ayon sa katotohanan? Ayon sa mga panukalan sa Biblia? Amen. Ayaw makapagsasaysay. Biblia, nagpapahayag. Napakaganda ng pag-flow ng Espiritu sa iglesia nito. Unti-unti. Amen. Meron yung panahon na parang hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa iglesia nito. Dahil sa dami ng pagsubok. Pero binangon tayo ng Espiritu ng Panginoon and then He leads us kung saan tayo nararapat. Purihin ang Diyos sa mga bagay na ito. Napakaganda ng pagdaloy ng Espiritu ng Panginoon sa bawat isa.
na pinangyari niya ito ayon sa kanyang pasya. At ito nga, 15:14 ng Acts. Ito, sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Pero nung verse kanina nasa lusa ng kanyang pangalan. Naalala ko na. Ito pala nung tawagin ng ating Panginoong Kristo ang mga apostol, isa pala sa kanila, kinausap na ng Diyos patungkol saan? Sa panukala ng Diyos para sa mga hintil. Amen? Ayan sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Nakuha nyo? Kinausap na ng Diyos si Simeon dati. O kaya nakita niya sa panaginip, o kaya nakita niya sa pangitain na magkakaroon sa mga hintil. Tatawagin niya silang bayan, itatatag niya silang bayan. Ayun na po. At kanino ang gagaling? Sa kanila na mga naglilingkod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag na po. Mayroong lilitaw sa gitna ng mga hintil. Silang mga nagsisisamba sa ating Panginoong Jesucristo. Pipiliin niya silang maging isang bayan. Amen? Buktungan natin, 15. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Sang-ayon pala ang Old Testament sa panukalan ng Diyos na ipinakita kay Simeon na magkakaroon ng pagtawag ang Diyos sa mga hintil. Itatatag niya silang isang bayan. Okay, pag bayan ang pag-uusapan natin, hindi lang bayan na bayan ng San Jacinto, mga alda. It is a nation. Amen? Nation. Bansa na talaga yan, pag-usapang bayan. 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ng David na nabagsak at muli kong itatayo ang nakasira sa kanya at ito'y aking itatayo. 17. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinawag sa aking pangalan. Okay? Kita nyo? Okay. From the Gentiles, tinawag ang Panginoong Jesucristo ang tatawag sa kanila. Amen. At upang maging bayan na pinili ng ating Panginoon Jesucristo. Nakahula na. Pipili siya ng isang mga mananamba, espiritu at katotohanan sa gitna ng mga hintil upang gawin niya bayan. Okay. Upang gawin niyang bayan. At alam niyo ba, kapatid, kung sinabi niya, mangyayari ang mga bagay na ito, alinsunod sa mga nakasulat na ipinahayag ng mga propeta, sa mga hintil, mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Sa mga hintil, tatawag siya na maging bayan. Sa mga hintil ay itatalaga niya sila, iibigin niya sila na dating hindi inibig.
Yan ang mga hintil. Napakapalad natin mga hintil na mga nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Amen. At ito, ang sabi, yun, Hebrew chapter 11 verse 40. Hebrew 11:40, na pinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay. Sino yan? Ang mga hintil. Pinaghanda ng Diyos ang mga hintil ng lalong mabuting bagay. Amen? Natanggapin niyo ba? Lalong mabuting bagay ang inihanda ng Diyos sa atin. Na ano? Mga tinawag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Muli-mulihin niyo mabuti. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. Sa atin talaga. Amen? Tungkol sa atin. Upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ano ibig sabihin yan? Alam nyo, ang kwento ng Israel, pinangyari ng Diyos. Paningatan sila, pinagtatagumpay sila. Sila ay pinagnubayan ng Diyos upang maging patotoo sa atin. Amen? Upang maging patotoo sa atin na may Diyos. Kasi kung wala ang bansang Israel, hindi natin mapapatunayan na ang Biblia ay totoo. Kung wala ang kwento ng bansang Israel, hindi natin mapapatunayan na totoo ang Biblia. Parang gawa-gawa lang kasi. Pero ngayon, napapatunayan natin na totoo ang Biblia. Dahil ang bawat nakasulat sa kwento ng Israel mula sa Biblia ay siyang nangyayari. Amen? Siyang kaganapan. Amen? Ito lahat. Kaya iningatan ng Diyos sila. Pinangyari ng Diyos ang kwento ng Israel. Pinangyari ng Diyos ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila. Pinangyari ng Diyos na minsan sila ay mahulog, magsisi, at manunumbalik, ay iingatan sila ulit ng Panginoon. Yun ay kwento ng Israel na naging basihan sa atin na maging ganoon man tayo, ang Diyos ay handa para sa atin. Amen. Dahil pinaghanda tayo ng isang lalong mabuting bagay para sa atin. Kita nyo? Lalong mabuting bagay. Mas maganda pa kaysa sa kwento ng Israel. Amen ba? Mas maganda pa kaysa sa kwento ng Israel. Ayun. Ang kailangan lang sa atin para magpalataya. Ayun. Mas maganda pa kaysa sa kwento ng Israel. Tama po ba? Bakit? Ang Israel, yung lupa, na-claim nila ang lupa sa pamagitan ng buhay at dugo. Amen? Buhay at dugo. Bakit? Nakipagbaka sila. Girahan ng girahan. Nagpadala nga si Joshua, tiktikan ninyo yung lupain na doon. Amen? Nagpunta yung dalawa. Ano nangyari? Bumalik sila. Kunento nila. Malalaki ang mga tao. Hindi natin sila kakayanin. Malalaki sila. Walang pag-asa ang binigay ng report ng dalawang tao. Nagpadala sa ulit si Joshua at saka si Caleb. Ano ang nakita nila? Mabuting bagay. Bumalik sila. Malalaki ang ubas. Isang buwik. Dalawang tao nagbubuhat. Ito pag-asa. Amen. Kasi sabi nga nila, binubukalan ng gatas at bulok. Pag-asa yung ni-report ng dalawa. Yung unang dalawang nag-report, hindi.
negative ang report nila. Pero yung lupain na yun, natamo nila sa pamagitan ng pakikipagbaka. May mga nagbuwis ng buhay. May mga dugong nabuhos. Di mas maganda yung kwento natin. Amen? Di mas magandang bagay pa yung ibinigay sa atin. Hindi tayo kinakailangan makipagbaka, hindi tayo kinakailangan makipagpatayan para ma-avail natin yung isang dako na inihanda ng Diyos sa atin. Hindi kailangan. Mas magandang kwento ang binibigay ng Diyos sa atin. Namagitan ng Diyos nung una pa. Amen? Namagitan ng Diyos nung una pa. Hindi nyo kailangan pag-away doon. Bakit? Inihanda na ng Diyos. Exodus 15, 16, o 17, 15, 17. Yan o. Sila iyong papapasukin at sila iyong itatayo sa bundok na iyong pamana, sa dako o Panginoon na iyong ginawa sa iyo, upang iyong tahanan sa santuaryo, o Panginoon na itinatag na ng iyong mga amay. Bago pa tayo dumating doon, o bago pa man dumating si Pastor Efren doon, tumilos na kami ng Diyos. Inihanda na ng Diyos. Tapos yan pa, bundok pa. Ang bundok ng bahay ng Panginoon. Ang kanyang ipapamana sa kanyang mga lingkod. Amen. Kaninong kamay ang pumilos, kaninong kamay ang nagtatag, kamay ng Panginoon. Hindi nyo na kailangan makipagbaka at makipagdigma. Ito na lang ang gagawin ninyo. Amen. And the land will be yours. Ipapamana sa inyo ng Panginoon. Hindi ba mas lalong magandang kwento yun? Amen. Na nilinisan ng Diyos ang daanan natin doon bago pa man ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya ang kwentong ito ay nihanda ng Diyos para sa atin mula nung una na ginamit ang kanyang mga lingkod, ginamit ang mga propeta upang mapatunayan natin na ito ang kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ang pamana ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi niya, magpakalakas kayo at magpakatibay. Amen. Now, ang aklat, salita ng aklat na ito ay huwag mapahiwalay sa ating mga bibig. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ito ang panukala ng Diyos. 1 Peter. Yan. Nadagwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Amen. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong pahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilalas na kaliwanagan. Tinatapag tayo ng Diyos ayon sa nakasulat. Amen? Itinatatag tayo ng Diyos ayon sa nakasulat. Makaharing pagkasaserdote. Sino ang hari? Ang Diyos. Anong trabaho ng saserdote? Ipangangaral ang salita ng hari. Ayan ang ginagawa natin. Pinapahayag natin ang salita ng Diyos. Bansang banal. Itinatatag tayong bayan ng Diyos. Nangyayari. Pinangyayari ng Diyos kung ano ang nakasulat. Pag-aaring sarili ng Diyos. Ito naman ang gagawin natin. Ipahayag natin ang karangalan niyong tumawag sa atin. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pangangaral natin ang ating Panginoong Kristo ayon sa kaliwanagan ng kanyang kalooban. At ito ang mangyari nawa sa bawat isa ayon sa kalooban. Kayo po yung magsitay mga kapatid, purihin ang dakilang Diyos. Galing ng panukalan ng Diyos. Ang galing ng kalooban ng Diyos. At pinangyayari niya sa atin.
Amen. Ito ang dakilang kamay ng Diyos na kumikilos. Purihin natin. Give thanks. Give thanks. Yes, Lord. Ilang Diyos ang pagkaya sa lahat. Purihin na lang. Salamat po. Bukihan sa katapilan. Kami, O Diyos, ay sumasamo sa iyo. Patuloy mo kami, O Diyos, patnubayan ng iyong Santong Espiritu upang kami ay tumahak sa matuwid na landas, upang malaman namin ang katotohanan, ang bagay na matuwid, ang bagay na kaibigan, ang bagay na katalangan. O Lord, naisaalang-alang namin ang mga bagay na ito upang kami ay magsitibay at magsilakas. Isaalang-alang namin ang mga bagay na ito upang kami ay magsipagtagumpay. Sa kalinisan ng aming mga puso, at dalisayan ng aming mga pag-isip, ay maunawaan namin ang iyong dakilang kalooban at kaluwalhatian na iyong pinangyayari sa iyong mga lingkod. At ito nga, O Diyos, dinadala mo kami sa tamang landas. Dinadala mo kami sa tamang katuwiran at sa tamang kahatulan mo, O Diyos, ayon sa katotohanan ng kabanalan, upang maunawaan namin ang kaganapan sa mga panahon, ang patotoo ng iyong mga salita. Kaya, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatnubay mo sa amin. Dinadala mo kami sa iyong pagliligtas. Ang salita mo na sa amin ay katotohanan. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin. At sa muli, itulog namin sa iyo, Diyos, ang isang linggong ito na darating. Punuin mo kami nawa, Panginoon, ng iyong kapahintulutan, pagpapalang, biyaya, at katuwiran mo. Na kami, O Diyos, ay magtagumpay sa panibagong ng hamon ng buhay na ito. Sa mga pagsubok na darating, mapagtagumpayin mo kami. Sa aming mga desisyon na gagawin, mapagtagumpayin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng katalinuhan at ng karunungan. Kasabay nito ay magkaroon ng kamalayan ng aming spirito upang makilala nito ang naharapan ng aming gagawin. Para sa aming paglilingkod sa iyo. Palain mo ang bawat isa sa amin na nagdudulog ng aming mga sarili sa iyo. Pagbabayan mo kami sa aming lingkod ito. Na kung paano mo kami pinagpala, pinagtagumpay at pinasaya sa nagdaang linggo at mga buwan. Alam namin na higit pa patotoo at mas lalong magandang bagay pa ang gagawin mo sa amin. Kung kami mananatili sa iyo at gagawin namin ang iyong mga salita at ang iyong mga kalooban. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kaputiran at katuwiran. Salamat, salamat sa iyo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Diyos ay pagparang mga sa kanila. Pagpasa ng bagay nito
bawat isa. Nangyariin mo, Diyos. Sinasama namin sa iyo at aming binubulong sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsipagbigay lugod sa Diyos, magsipaglakad ng ayon sa kaluguran ng Panginoon upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Espiritu Santo ay managana sa bawat isa ayon sa kanyang biyaya at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.